Hello po, good morning po mga kababayan dyan. Sana ay ini-enjoy nyo ang inyong mga day off dyan, weekend cause happy weekend at enjoy your weekend, enjoy your day off. Heto na po at lumabas ang resulta ng pagkamatay ng ating kabayan at sana ay hindi tayo matulad kay kabayan. So, according to mga napulot natin dyan, ay namatay si kabayan of cardiac arrest daw. Diba sa previous na video ko ay nasabi ko, ang biglang pagkakamatay ay karamihan dulot ng cardiac arrest at other pre-existing conditions, health conditions. So ano nga ba talaga ang cardiac arrest at meron ba tayong mga pre-warning signs na nararamdaman bago tayo mahugutan ng hininga? Meron. At para aware tayo, at ito na po sila. Tatalakayin natin sila. Ano po? At ano nga ba talaga si cardiac arrest at heart attack? Meron palang kunting diferensya yan. Kunti lang naman. So si cardiac arrest ay electrical problem ng ating puso or yung rhythm ng ating puso ay hindi normal. So karamihan siguro yung nagkaka-cardiac arrest yung mga may sakit sa puso, may problema sa puso. Pwede na rin dyan yung mga high blood dahil pwede rin mag-cause dyan ng eventually cardiac arrest. Kaya ako, maraming beses na rin tayong napunta sa emergency room dahil alam mo naman, mga lahi-lahi natin dyan, high blood, ganun. Ang laki talaga ng ilong ko, ano? Sorry ha, hindi ako nag-foundation at saka hindi ako nag-lipstick. Okay lang ba? Okay, so, ano nga ba ang pwede nating maramdaman bago yan dumating, bago tumigil ang ating puso? Hindi naman basta-basta bigla-bigla. Meron pong instances na mga ganyan, pero may mga pre-warning signs. Chest pains, isa na yan, paninikip ng dibdib. Shortness of breath, parang hindi ka makahinga. Inaabot mo yung hininga mo. Para kang nalulunod. Dizziness o lightheadedness o sakit sa ulo, parang nahihilo. Yung parang kang nasusuka, feeling sick. Feeling sick po ay parang nasusuka. Na hindi ka naman susuka or yung iba sumusuka na. Sweating or pinapawisan ng malamig or clammy. Yan po yan. Pag isa o dalawa ang ganyan na nararamdaman nyo na bigla-biglaan lang, humingi po kayo ng tulong, medyo tumigil pa kayo at alam mo ang ginagawa ko pag nagaganyan ako dahil ilang beses na akong na-emergency. Akala ko ako'y patetepok na. So ngayon, pag inaatake ako ng mga chest pains, shortness of breath, at saka panlalamig, ang ginagawa ko na lang, hindi na ako nag-999. Hindi na ako tumatawag ng emergency. Ang ginagawa ko na lang, pinipilit kong, umubo. Pilitin mong umubo. At saka ganon ko. Pero ito ay, para sa akin lang ito Please, pag nakakaramdam kayo ng mga warning signs ng cardiac arrest, humingi na lang kayo ng tulong. Ako, yun lang ang ginagawa ko at umuobra naman. Pero pag malala na yung sakit ng paninikip ng dibdib nyo, at saka grabing sumusuka ka na grabing parang hindi ka na makahinga, ay syempre tatawag na ako ng emergency noon. Ano po? Pero ito ang mga pre-warning signs na dapat na we keep an eye on para makahingi tayo ng tulong at hindi tayo matulad kay kabayan. Isa rin dyan ang irregular heartbeating natin. Parang mabilis na bigla-bigla na lang bumilis yung tibok ng puso ninyo. O kaya pag nararamdaman ninyong may paninikip sa dibdib at biglang humina ang tibok ng puso nyo,
ay medyo itigil na po ang ginagawa at medyo pakiramdaman ang sarili. Listen to your body. At saka yung mga iba naman, nagkakaroon ng seizures. Hindi naman ito common, pero yung iba nagkakaroon pa ng seizures. So, iyan po. So, pag nararamdaman natin ang mga ganyan, medyo po umalarma na tayo para hindi tayo matulad kay kabayan. Ano po? So, ang ano naman ang heart attack? Ang heart attack din ay pagtigil ng puso. Pero ito ay unti-unting pagtigil ng puso. Pwede ring biglaan. At ang sanhi ay circulation problem. Ayan, yung mga, kung ikaw ay nagba-blood clotting, ayan, kung ikaw ay walang galaw-galaw ng mahabang panahon, magkakaroon ka ng circulation problem at pwedeng magdulot ng heart attack. Kaya si kabayan na nagbiyahe ng mahabang oras ay nagkaroon siguro, mga ano ko lang naman ito, nagkaroon siguro ng circulation problem that led to heart attack or cardiac arrest. So, may mga warning signs din ba ang heart attack? Meron po. Parang parehas din ng cardiac arrest. So, makakaramdam ka rin dyan ng paninikip sa dibdib. Makakaramdam ka rin dyan ng shortness of breath. Nahihirapang huminga, dizziness, lightheadedness, at parang nasusuka din, panlalamig or clammy, feeling clammy, panlalamig o sweating, seizures din, halos para kaparehas niya ni cardiac arrest, ano. At bigla ka na lang uubo dyan na may tunog pa, may wheezing, coughing, may tunog na kakaiba. At saka ito yung isang common is yung parang numb ang iyong braso na nag-i-spread yan at or unusual discomfort sa iyong braso o kaya masakit na hindi mo siguro maitaas. Ayan po. At meron din pong mga ibang uncommon na sintomas ng heart attack. Ayan po. Teka, ayusin natin yung mukha natin. Oops. Sandali lang po, saglit lang po. Ay, ano ba yan? Ayan. Para nakasentro. Ayan. Mga uncommon warning signs ng heart attack, para kang, ano ba yun? Nadadrown. Ito yung nadadrown sa Tagalog. Nalulunod, parang nalulunod. Clammy or nanlalamig, cold sweat, at nanlalamig ang iyong katawan na hindi mo maintindihan, na bigla-bigla na lang. Fatigue, bigla kang hapong-hapo na wala ka namang ginawa. Pero bigla kang hapong-hapo na very tired, na wala ka namang ginawa. Weakness, ayan. Panlalambot na hindi mo, wala ka namang ginawa. At ito pa, parang hindi natunawan, indigestion, parang hindi natunawan, na may kasabay na parang masakit yung tiyan mo, na may chest pain, na clammy, na nanlalambot, na hindi makahinga. Ay nako, humingi na po kayo ng tulong. Pag yung mga sintomas na ito ay nararamdaman nyo, 1, 2 o 3, ay nararamdaman nyo na bigla-biglaan na lang, ay medyo humingi na po kayo, humingi na kayo ng tulong right away. Sana po ay hindi tayo matulad kay kabayan. Ako na mismo ang nagsasabi na mga ganito na ramdaman ko, na experience ko. Kaya ako ay nag-decide na nag-resign na. Ako naman ay dahil sa stress. Dahil sa stress ng buhay-buhay. Nagkataon lang naman na
sabay-sabay ang stress natin sa buhay-buhay. Kaya pinakinggan ko ang aking sarili. Makinig kayo sa inyong katawan. Listen to your body. Pinakinggan ko ang aking katawan. Sinasabi niyang tumigil ka sa pagtrabaho o kung ayaw mong ma-stress ng tudo-tudo o mabaliktad ka na lang dyan. Kaya ang si Lula nyo ay nag-decide na mag-resign na. At eto na po, tulungan na lang po natin ang ating mga ka-OFW dyan na malaman ng mga ganitong pangyayari, mga sintomas, para alam natin kung anong gagawin natin para hindi tayo matulad dyan. Stay healthy po. Pinipilit ko po. Alam ko, sarap kumain, pero I try to stay healthy. I try to stay positive po. Para sa mga OFW na superhero na katulad mo. Sige po, thank you po for watching. Like, subscribe, and comment po. Bye-bye.